Isang maganda at mapagpalang araw po ng linggo sa inyong lahat mga kapatid. Sumabit na po tayo sa ikatlong linggo sa panahon ng Pasko ng pagkabuhay sa taong ito. Pagbati po sa lahat ng mga viewers, supporters and followers of our daily gospel reflection. Pagbati din po sa mga deboto ni San Antonio ng Padua at sa lahat po ng tumatangkilik sa programang ito at sa mga minamahal naming benefactors, sa mga tulong po na inyong walang sawang pinapaabot sa amin. Lubos po ang aming pasasalamat at pagkilala sa inyong kabutihan. Ang Diyos na po ang bahalang gumanti sa inyong kagandahang loob. Welcome po sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagdilayan ang mga salita ng Diyos mula sa Ebanghelyo para sa linggong ito. Mga minamahal kong kapatid, ngayon po ikatlong linggo sa panahon ng Pasko ng Pagkabuhay, pagninilayan natin ang pagbasa ng Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Mula po sa ika-24 na kabanata, mga talata 35 hanggang 48. Ang pamagat po ng pagninilay na aking ibabahagi, bukas na libingan at saradong silid. Bukas na mga sugat at mga saradong puso at isip. Ang ganda po ng rhyme ng mga salita. Bukas na ang libingan sapagkat muling nabuhay ang Panginoon, subalit sarado pa rin ang silid na kinaroroonan ng mga alagad dahil sa kanilang takot. Bukas ang mga sugat sa katawan ng Panginoon, subalit sarado pa rin ang isip at puso ng mga alagad sapagkat nakatuon pa rin ito sa pagkamatay ni Jesus. Nabuksan na ang saradong libingan at wala na roon si Jesus, sapagkat siya'y totoong muling nabuhay. At ang mga alagad naman ang mukhang nalibing sa isang saradong silid. Dahil sa kanilang takot, sa kanilang pag-agam, sa kanilang labis na kalungkutan. Mukhang sila ang nalibing sa libingan ng kawalan ng pag-asa, takot at kalungkutan. Ang mga puso at isip ng mga alagad ay mukhang sarado, bagamat ang totoo muling nabuhay na si Jesus. They chose to remain in the tomb of ignorance, lack of faith, sadness, and hopelessness. Kaya sila ang nalibing sa isang saradong silid. Nakalaya na si Jesus sa libingan, kung kaya't bukas na ang batong pintong nakatakip dito at wala na siya roon sapagkat siya'y totoong muling nabuhay. Sa panahon po ng pandemya, kung inyo pong matatandaan, mahigpit po ang mga health protocols. Pinasasara ang mga simbahan. Di po ba? Kahit malapit ng mahal na araw, minsan bubuksan, bigla nilang ipapasara kasi dumadagsa ang mga tao sa loob ng simbahan kahit mahigpit ang mga health protocols na pinatutupad. Limitado ang ating managagawa para tayong nakulong din sa libingan ng ating pagkatakot. Kaya nga po, online na lang, virtual, ang pagdalo sa pagdiriwang ng mga banal na misa. Pero sabi nga, through social media, binigyan tayo ng daan at ng dahilan upang makapagsimba kahit sabihin nating virtual, only in emergency situation. Pero ngayon, bukas na po ang mga pintuan ng simbahan at kayo po ay inaanyayahan na dumalo sa mga pagdiriwang. Mga kapatid, sa ating mabuting balita, sa unang aral, itinuturo po sa atin ang mga bukas na kamay at ang regalo ng kapayapaan. Pinakita ni Jesus ang kanyang mga kamay na may butas dahil ipinako siya sa krus. Pati ang kanyang tagiliran na sinibat ay ipinakita rin niya at hinawakan pa kanyang kamay ni Tomas ang nagdududang alagad. Kaya nga, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sumainyo ang kapayapaan. Tumayo siya sa gitna nila at hindi galit ang kanyang pasalubong, kundi ang biyaya ng kapayapaan
at ang mga bukas na sugat sa kanyang mga kamay. Kaya parang sinasabi ng Panginoon, anuman ang bumabagabag sa inyo, huwag kayong mag-alala. Sa krus pa lang ay pinatawad ko na kayo. Peace na tayo. Wala akong sama ng loob sa inyo. Kaya naintindihan ko kayo sa inyong mga kahinaan at kung kayo man ay nagkulang, sa krus pa lang, inihingi ko na kayo ng tawad sa Ama. Kaya mga kapatid, matatanggap lang po natin ang regalo ng kapayapaan at pagpapatawad ng Diyos kung bubuksan natin ang mga saradong pintuan ng ating mga puso at hayaan nating pumasok si Jesus. Pangalawa, sinasabi sa atin ng mabuting balita ang mga bukas na sugat ng mga alaala ng kanyang paghihirap. Kaya kahit muling nabuhay ng Panginoon, nanatili ang sugat sa kanyang nalulhating katawan, sapagkat ito ay paalala ng kanyang walang maliw at matimyas na pagmamahal sa atin. Sabi nga, love without sacrifice is not a genuine kind of love. Kaya sabi ng Panginoon, ano't nagugulimihanan pa kayo? Nag-aalinlangan pa kayo? Si Jesus ito. Tingnan niyo ang aking mga kamay. Tingnan niyo ang aking tagiliran. Hindi ako multo, sapagkat ang multo ay walang laman at buto. Ako ay meron, katulad na nakikita ninyo. Sinadya ng Panginoon na manatiling sariwa at bukas ang mga sugat sa kanyang katawan, sapagkat ito ay magpapaalala sa kanyang mga alagad at sa ating kasalukuyang panahon. Ang sakripisyong kanyang ginawa, makamit lang natin ang kaligtasan. He is risen, yet He chose to bear His wounds. He is our wounded, risen Lord. Mabilis isipin na si Jesus ay isang impostor kung mawawala ang mga sugat sa kanyang nululhating katawan. The Lord's resurrection will be an illusion without His passion. Pangatlo, ang pagbubukas ng isip at pakikisalo ni Jesus. Ang regalo ng Eucharistia. Kaya humingi siya ng makakain. At binigyan naman sila at kinain ni Jesus sa harapan nila. At nakilala nila ang ating Panginoon. Sapagkat sa buhay ng Panginoon, mahalaga ang salo-salo. Kaya upang siya manatiling naaalala natin, sa uling hapunan, itinatag niya ang Eucharistia, ang banal na salo-salo, at sinabi sa kanyang mga alagad, gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. At ang panghuli, bukas na paanyaya sa pagiging saksi. The gift of mission. Kaya kailangan maging bukas din tayo sa anumang tungkuling iniaatang sa atin ng Diyos. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng mga bansa mula sa Jerusalem. At kayo ay mga saksi sa mga bagay na ito. O diba? Sila po ay binigyan ng misyon na maging mga saksi sa katotohanan ng kanyang muling pagkabuhay. The gifts they receive are also the gifts that they will give. We are a church redeemed by the death and resurrection of Christ. And we are called to share in the same mission. We are gifted to give. Kaya kung anuman ating tinanggap, siya rin ang ating ibabahagi sa ating pagmimisyon. Kaya mga minamahal na kapatid, magpasalamat tayo sa Panginoon sa biyaya na ipinagkaloob sa atin. Bukas ang libingan sapagkat siya'y muling nabuhay. Bukas ang mga sugat sapagkat ito'y paalala ng kanyang paghihirap. Amen. Maraming salamat po, mga minamahal kong kapatid. Sana po ay inyong nagustuhan at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito, ikatlong linggo sa panahon ng Pasko ng Pagkabuhay. Kung inyo pong nagustuhan at nakatulong, i-like po ninyo at i-share, ibahagi natin ang mensahe ng salita ng Diyos sa ating mga mahal sa buhay, mga kakilala at mga kaibigan. Let us fill the world with the message and power of God's words. Ulitin ko po ang aming paanyaya. Sa darating pong April 23, celebrate natin ang ating ika-5 anibersaryo sa pagiging pambansang dambana. Ang kanyang kabunyian, His Eminence, Jose Cardinal Advincula Jr., D.D., Archbishop of Manila, ay darating po sa April 23 para maging tagapamuno sa misa sa ganap na ika-10 at kalahati ng umaga. Kita-kita po tayo, araw po yun ng Martes, at tayo po ay makiisa sa misa bilang pasasalamat. Pagpalain po tayo ng mga Panginoon Diyos, Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.